Pilipinas, ang oras po 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang ako'y nabibingi. Ang lakas ng audio. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ngayon ay araw ng Thursday. Ay, bisperas pala. Okay na. Bisperas pala ng Bisperas pala ng swelde. Kaya pala excited ang mga manggagawa tonight. Ayan, maganda po ang ating talakayan tonight. May kinalaman sa special power of attorney na hindi nag-expire. Now, in the past, I think na talakay na natin ito. I don't know kung in passing lang or isang full episode. Pero tatalakayin po natin tonight. May kinalaman sa special power of attorney na hindi nag-expire because for the information of everyone, kapag po, bagaman at walang term or walang naka-indicate doon kung ilang taon ang effectivity or kung ilang taon iiral ang special power of attorney, nawawalan po ito ng visa the moment na mategi yung nagpirma dito or nag-issue nito. Usapang Legal. Kaya makinig yung mga kumuha dyan ng mga bahay na pasalo. Alam nyo kung bakit kayo ang madalas na nabibiktima na nalalagay sa sitwasyong alanganin dahil ang kinuha lang special power of attorney. Pero hindi po ito uubra. Kung halimbawa po namatay na yung original na may-ari or original na borrower at pupunta kayo sa pag-ibig dahil natapos na kayo na magbayad sa amortization, paano yan, attorney? Hindi ko po makuha. Ayaw pong i-issue sa akin, Meron naman po akong kopya ng deed of sale. Meron din po akong SPA pero ayaw po nilang i-issue. Usapang Legal. Or kung hindi man, hinihingan po ako ng panibagong special power of attorney pero ano pong gagawin ko? Patay na po Nawala na po yung pinagbilhan ko. Isang malaking problema po ito. At para maiwasan po ito, ang ganitong sitwasyon, tatalakayin po natin yung tinatawag na irrevocable special power of attorney coupled with interest. Usapang Legal. Kaya naman magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat ng mga nagmamaneho po tonight. Ingat-ingat sa pagmamaneho, wag pong masyadong magmamadali. Eyes on the road, Wag pong gagamit ng mobile phone habang nagda-drive. At syempre pa kung may katabi kayo, kung kayo po ay nagmamaneho nasa long drive, yung katabi ninyo, stay awake ha, and kausapin po ninyo yung inyong driver para naman po manatiling gising. Usapang Legal. At wag mainit ang ulo sa daan. Kasi kapag ganitong oras, nauubusan ng pasensya ang mga drivers, Hayaan nyo po, wag masyadong magmamadali. Makakarating din kayo sa inyong paroroonan. Basta, cool lang kayo. Ayan. So, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, questions, suggestions, mga suggested topics, para sa ating talakayan. Ipadala po yan sa DZRH TV 4K live stream bilang comment sa YouTube o kaya naman sa DZRH News at DZRH News Television Facebook live tonight, bilang comment. At syempre pa, pwede din po kayo mag-private message sa akin kung ayaw nyo pong maipakita yung inyong pangalan to keep your privacy dahil ang mga sasagutin po natin tonight, yung mga in-screenshot ko ay padala po ito ng mga listeners natin. Usapang Legal. So ang tanong, RHTV paki-flash nga, attorney, may DOAS, deed of absolute sale po para sa pasalo sa bahay sa pag-ibig. Bali may 7 years pang babayaran. May SPA po kami na ang kukuha ng para kami na ang kukuha ng title. Ngayon po ay matanda na si owner at parang may matinding sakit. Ask ko lang po if sapat na ang SPA na hawak namin para makuha namin ang title sa pag-ibig kahit sa pangalan pa po ni original borrower. Usapang Legal. Ayan. So,
Ang tanong, sapat na ba yung special power of attorney? Kapag po buhay pa si borrower, yung original borrower at may hawak na special power of attorney, assuming na tama po ang mga nakasaad dito, no? Kasi specific po dapat yung mga powers o authorization na ibinibigay doon sa pinag-issuehan nito o sa pinagbigyan ng special power of attorney. Assuming na valid po ang special power of attorney at tama ang mga powers na nakasaad, magagamit po ninyo ang SPA na ito. Pero sa sitwasyon na nawala na ang owner, ang original borrower, ibig sabihin namatay na, no? Ang problema po yung SPA, yung simpleng SPA, bagaman at tama po yung mga powers na naka-indicate doon, maari po itong hindi i-honor. Bakit? Kasi kapag po namatay na, ang mangyayari po dyan, sasabihin wala ng bisa itong special power of attorney mo. Usapang Legal. Or kung sakasakali man, sasabihin sa'yo, ay ang tagal na nitong SPA mo, 19 forgotten pa, maghumingi ka ng bagong SPA. That is para po dahil sasabihin po ng pag-ibig o nung kung sino mang pinagbibigyan mo ng SPA na ito na baka naman wala na itong nag-issue sa iyo and therefore humingi ka ng panibagong SPA para lang makatiyak kami na valid pa yung special power of attorney mo. Usapang Legal. Kaya po dito pumapasok yung irrevocable special power of attorney. Hindi nababawi, no? Na special, hindi nababale na special power of attorney dahil ito ay coupled with interest. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi lang siya ordinaryong SPA, ano? Hindi siya yung regular na special power of attorney. Ginawa itong irrevocable dahil doon sa interest mo doon sa property. Bakit ka nagkaroon ng interest? Dahil may reference po tayo yung deed of sale na inexecute sa pagitan ng owner, ng ibig sabihin seller at ng buyer. Usapang Legal. Ayan, before we pause for commercial, magandang gabi po muna, Daddy Ruel Resyo. At nakikinig din sa atin Miss Gael Enriquez, Ivy Gutierrez, Mami Belen Rivera, Jerry Sumagaysay, Tita Ami Miraflor Garcia, Elmer Bendol, Jericho Ferrer, si Eduardo Narvaez, at syempre pa si Kenneth Arevalo, at iba pang mga nanonood sa atin dyan si Sir Jomay Paroco, ang aming VP for Sales, no? At ang aming Executive Vice President, Chief Finance Officer, si Sir si Sir Robert Puwa ay nanonood sa atin habang nagdadrive. Magandang gabi po at ingat po kayo. Usapang Legal. At syempre si Ersab Andal, magandang gabi. Itong yung iba pang mga nanonood, hayaan nyo po at bubuksan ko maya-maya yung DZRH News Television dahil isa lang ang dala kong phone ngayon. Magandang gabi, Christina Centeno ng Pangasinan, taga-Umingan pala ito. Junard Globio sa Italia, nanonood siya sa Roma. Magandang gabi din po sa inyo, Madam Susan Amaro at iba pang mga nanonood tonight. Usapang Legal. Sabi niya, napaka-interesting po ng topic tonight. Thank you very much. I hope matutunan ito, no? Maging giya ng mga bumibili via pasalo dahil later on kakailanganin po ninyo ito. Kasi ang sinasabi po ng ating batas, yung special power, dalawa po kasi actually tatlo, no? Tatlo po kasing klase yung SPA. Yung tatlo pong klase ang power of attorney. Isang general power of attorney, ito yung usual na administration lang, no? Administration authority, no? Sunod, yung special power of attorney at meron pong isang uri ng SPA. Ito yung ISPA coupled with interest. The only SPA na hindi nag-i-expire kahit mamatay itong nag-issue ng SPA na ito ay ang irrevocable special power of attorney coupled with
interest. Usapang Legal. At magbabalik pa po tayo sa ating talakayan. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions. Nakahanda po ako, Miss Easy Gael, Joy Garimbao Miramar, at syempre pa Glenn Oriel at iba pang mga nanonood sa atin, Len Heron, at yung iba pa. Magbabalik po kami. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, Attorney Winnie Merera. Samahan mo nga ako minsan dito sa program na ito. Si Attorney Winnie Merera po ay listener natin bago pa man siya maging abogado. Ngayon, isa na siyang practicing lawyer dyan sa Quirino Province. Magandang gabi sa iyo. Attorney Winnie Merera, sabi niya, na-miss ko po itong program ninyo. I learned to love your law, particularly land titles, to love law, particularly land titles because of your program. Thank you very much. Nakaka-flatter po ito na I'm honored, Attorney Winnie Merera. Usapang Legal. Okay, pagpatuloy po natin ang ating talakayan. Generally, ang SPA po, ang kailangan ito pag gagawa kayo ng payments. Ayan. Kaya yung iba nagbabayad ng amilyar, pero hindi nililinaw, nag-i-issue ng SPA. Para sa isang tao na pinagkakatiwalaan para magbayad ng amilyar, pero hindi nililinaw para sa akin, sa aking pangalan ibabayad itong amilyar na ito, para sa amilyar ng aking lupa at sa pangalan ko ibabayad. Kayong iba napapalusutan. Bakit? Yung amilyar binabayad sa pangalan noong nagbabayad, yung nagpumupunta doon sa assessor's office. Mali, kaya nagkakaproblema. Usapang Legal. Ang nangyayari ngayon, yung pumunta doon sa assessor's office, nag-abot ng pera, nagproseso, dahil may SPA na hindi malinaw ang nakasaad, ipinabayad under sa kanyang pangalan, no? At pagkatapos later on, pagtagal-tagal, yun ang ginagamit at pinag-uugatan pa ng claim doon sa property. Bagaman at ito naman ay may laban yung may-ari nito, diba? Additional issue, additional gastos, additional stress para sa mga property owners. Kaya napakahalaga po malinaw ang nakasaad ng authority or kapangyarihan na nandoon sa special power of attorney. Usapang Legal. Kapag din po magdodonate, no? Halimbawa, ako ay idodonate ko ang property ko kay Sofia Gans. Pero, no? Kunyari lang yon. Kunyari, idodonate ko ang property ko kay Sofia Gans. Bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking paboritong technician na si Jeric Barreto to do to execute the deed of donation. Pwede po yun. But take note lamang po, kapag ka po magdodonate, hindi kasama dito ang kapangyarihan na magbenta, maliban na lamang kung nakaspecify sa mga sa special power of attorney o doon sa mga kapangyarihan na nakalagay doon na kasama na din yung pagbebenta, pagmamortgage o pagsasangla, no? Otherwise, kung hindi po nakasaad ang pagbebenta, hindi po masasali doon. Usapang Legal. Ayan. Kung halimbawa din po nagkaroon ng mga kaso-kaso, wala kayo dito sa Pilipinas, no? O kaya magpapatitulo ng property, o kaya magbebenta ng property. Yun pong special power of attorney, kailangan po yun, no? Kailangan din po na malinaw doon. Halimbawa, kapag kapot, sa deed of sale, no? Special power of attorney para ibenta, no? Yung property ninyo dahil nasa ibang bansa kayo, hindi kayo available, o kaya naman po ay nag-contact kayo ng broker, inauthorize din po ninyo sila, dapat malinaw din kanino ibabayad, kanino nakapangalan yung cheque, no? Kasi pag-uugatan po yun ng issue later on. Kung halimbawa naman magpapatitulo kayo ng property, i-authorize ninyo si Mr. XYZ, no? Kailangan din malinaw doon yung kapangyarihan niya na mag-represent sa inyo para ilipat ang title ng property sa inyong pangalan. Or kung hindi naman, no, magpapatitulo kayo for the first time dahil ito ay unregistered land, magpoproseso sa Department of Environment and Natural Resources, particularly sa Senro, no? Yung special power of attorney po ninyo, nakasaad po doon
gagawin ito para sa inyo at ang mga dokumento ay sa ilalim ng under sa inyong pangalan. Hindi baka kasi ang mangyari under sa kanya. Usapang Legal. Yan. So, kapag ka din maglilis o magpapasangla, no? Kapag ka po magsasangla, doon lang yung alimbawa, naka-specify din kung hanggang ilang taon. Yan. Binibigay yung kapangyarihan. Sa mga ganito pong sitwasyon, usually, meron po itong expiration, merong term na hanggang ganitong taon lamang effective itong kapangyarihan na ibinibigay or hanggang sa maisakatuparan yung kapangyarihan na ito. Say for example, yung pagbebenta ng property. Pero kung yung transaction ninyo bumili ng property na hinuhulugan pa sa kung anumang ahensya o kung kanino mang developer, napaka-importante po coupled with interest para hindi na kayo maghagila pa kung sakasakali. May mga pagkakataon hindi naman namatay yung original borrower. Dito na po tayo sa ISPA, Irrevocable Special Power of Attorney coupled with interest. So, may pagkakataon bumili ng pasalo pero nasa ibang bansa na po yung nagbenta, yung may original na borrower na iwan dito at hinuhulugan. In fact, doon na nakatira. Ang problema, noong magkukuha na ng titulo dahil pagado na, fully paid na, hindi makuha. May special power of attorney pero hinihinga ng bago o malaking problema din po ito. Usapang Legal. Okay, meron po tayong next question. Okay, gandang gabi po, attorney. Itatanong ko lang po kung bakit po ayaw i-honor ng pag-ibig yung SPA namin. Hinihinga na naman po kami ng bagong SPA. Problem ko po, patay na po kasi si seller. Ano po ang pwede namin gawin? Ayan na po, Yan na po yung problema kasi special power of attorney, namamatay ang SPA, nawawala ng bisa, kasabay ng pagkamatay ng nag-issue nito. Kaya nga po napakahalaga, irrevocable special power of attorney coupled with interest. Ito po ay naka-attach, bilang isa sa mga attachments doon sa deed of sale sa pagitan noong nagbenta sa inyo at sa inyo na bumili ng property. Usapang Legal. Always with reference doon sa inyong original na transaction, Kasi hindi naman po i-issue ng ahensya, say for example in this case ng pag-ibig, yung title kapag ka po hindi kayo ang katransaksyon ng pag-ibig o kung halimbawa po kahit pa may deed of sale kayo. Ayan. Hahanapin SPA pero kung hindi ninyo ma-present yung original na may-ari dahil wala na siya or nasa ibang bansa, hihingan po talaga kayo ng bago dahil baka ito'y deads na o baka naman ito ay wala na, ni-revoke na niya kasi nare-revoke po, napapawalang ang tawag doon, nababawi po ang SPA. Kaya yung hindi pwedeng bawiin, irrevocable. Ayan. Usapang Legal. Bakit hindi pwedeng bawiin? Ay dahil may interest ka sa property, dahil binili mo na ito and therefore wala nang bawian. Touch move. Ayan. Malinaw po Next question please. Meron po, okay. Attorney, I would like to ask my siblings and I inherited properties of lands, different titles. The first one, we all agreed, and in the process of individual titling. The individual title has not been processed. How much taxes do you think I have to pay since I have not titled mine? I'm a U.S. citizen now but naturally born Filipino. Usapang Legal. Okay, kung ito po ay mana, syempre ang pinag-uusapan po natin kapag mana ay estate tax, 6% of the value, Actually, ang mangyayari po dito of the total value. So paghahati-hatian po ninyo ito ng inyong mga kapwa, mga tagapagmana. Now,
Other than the estate tax, no, meron pong documentary stamp tax, at meron pa pong mga processing fee, transfer taxes, no, more or less nasa 10 to 11.5% po ng total value ng inyong napunta sa inyo yung babayaran ninyo. Pero kung meron po halimbawa na ito ay matagal na, no? Kasi ang sinasabi po ng batas, within 1 year, dapat po ay mabayaran ninyo yung buwis, no? Matapos na mamatay yung nagpamana sa inyo. Kapag ka po hindi ninyo na-settle or na-settle yung estate tax within that period, hindi na lang 6% ang babayaran ninyo dahil tumutubo po, may interest, may penalties po kapag ka hindi nasisettle within the prescribed period. Usapang Legal. So nanganganak po yung bayarin. Ito po yung explanation kung bakit ito po yung issue doon sa Marcos Estate, without discussing kung yung merits ng case o kung ano man ang nangyari. Ito po ang sinasabi, kaya nagballoon yung Marcos Estate dahil hindi nabayaran ang estate tax. Okay, next question please. Okay, attorney, hingi ako ng advice. May nabili po kami mag-asawa na lupa. Ako lang po ang pirma doon sa deed of sale. Pero andun din naman po ang pangalan ng wife ko na nakasulat doon, married to. Ask ko lang kung okay lang ba na apelido niya sa pagkadalaga ang nakasulat doon. Hanggang ngayon po kasi ID niya ginagamit ang apelido ko sa mga documents niya. Wala po bang magiging problema pagdating ng araw? Ayan. Usapang Legal. Unang-una, ang mga kababaihan po, mga misis, yung mga mag-aasawa dyan, hindi po mandatory na isunod ang apelido sa asawa. Ang mandatory po ay yung pag-change or pagpapalit ng status from single to double, from single to married. Pero hindi po mandatory na i-assume yung apelido ng asawa. Huwag ka lang magsisinungaling na single ka pa kahit may asawa ka na. Ang mga kababaihan po na nag-aasawa ay meron silang opsyon, na gamitin ang kanilang apelido sa pagkadalaga. Meron din namang opsyon na gamitin ang pangalan ng kanilang mister. Magiging Mrs. Jeric Barreto, pwede din po yun. As in isusunod yung pangalan sa kanilang mister plus i-attach yung Mrs. Pwede po yun. Although parang wala namang gumagamit noon dito sa Pilipinas. Pwede din naman na XYZ Seco Zoleta. Pwedeng ganon. Pwede din namang halimbawa Ana Santos Ana Santos dash Garcia, hyphenated. Pwede din po 'yon. Pero pwede din naman na Ana Santos lang. Ayan. Usapang Legal. So, ang mahalaga po ay nagre-reflect doon, sa titulo ninyo na married to, But just the same, with or without the inclusion of your wife's name, kahit pa hindi nakalagay doon, hindi nakalagay doon na married to. Kung yan pong property na yan ay nabili ninyo, habang kayo ay kasal na during the marriage, ibig pong sabihin conjugal po ito. At may habol ang asawa ninyo kahit hindi pa mag-appear ang kanyang pangalan doon. Again, ang tangi pong nananatiling eksklusibong property ng isang spouse ay yung properties na minana niya during the marriage. Usapang Legal. Ayan, next question please. Ayan, paano po pag 5 silang magkakapatid tapos binenta nila yung lupa na minana pa nila? Ako po ay nakabili at sa deed of sale po may 2 kapatid na hindi po nakapirma. Pwede po ba yung bunso nila ang pumirma gamit ang authorization letter? Pwede po ba yun? Usapang Legal. Kapag ka po ganito, waiver of rights, authority to sell, ay may kapangyarihan na ibenta, kapag ka nagsisettle ng estate, napakahalaga po, special power of attorney. Mula saan? Lahat ng mga
tagapagmana kung isa lang tao ang nagtatransact at isa lang ang pipirma doon sa sale. Ayan. Kung halimbawa po 1 hektaryang lupain, 10 ang mga tagapagmana, hindi available dito sa Pilipinas, yung iba hindi makakapirma. Halimbawa nasa ibang bansa, yung 3 doon, pwede pong mag-issue yung 3 na nasa ibang bansa ng special power of attorney authorizing the sale of yung kanilang share doon sa kanilang mana. No? At yun pong nandito sa Pilipinas, no, kailangan din pong either pipirma sila doon sa deed of sale o mag-issue din sila ng special power of attorney doon sa sino mang nagtatransact or nakikipag-negosasyon o magpipirma o kausap nitong buyer. Usapang Legal. Take note lamang po, no, na para doon sa mga nag-i-issue ng special power of attorney na na-execute sa ibang bansa, no? Kapag ka po SPA ay ginawa sa ibang bansa, napakahalaga, no, na ito po ay either yung red ribbon, no, o kaya naman ay apostilled. Ano ba yung red ribbon, no? Consularized. Pupunta kayo dun sa consulate, no, at doon ninyo ipapanotaryo. Pagkarating naman, pag halimbawa naman, no, kasi halos lahat po ng mga bansa or karamihan sa mga bansa ay signatory na po doon sa Apostille Convention. Ibig sabihin, ipapa-authenticate na at hindi na kailangan pang dalhin doon sa consulate. Pwede po itong inonotarya doon sa ibang bansa pagkatapos ipapa-authenticate. Ano ba yung ipapa-authenticate? Sasabihin doon na itong nag-notarize na ito ay may kapangyarihan dito sa aming bansa na mag-notarize ng mga dokumento. Tapos yun po ang dadalhin dito sa Pilipinas. Usapang Legal. Kung halimbawa po ang ginawa ninyo ay nandun kayo sa ibang bansa, ay ate, papadala ko na lang sa yung SPA, pirmahan mo, tapos ipa-DHL mo na lang sa akin at papanotaryo ko dito, hindi po yun uubra, no? Hindi po yun uubra, no? Dahil hindi po nasusunod sa tamang proseso. Usapang Legal. At ibig pong sabihin, private instrument, no? Yung dokumento, wala pong hindi po ninyo magagamit yun. Usapang Legal. Magandang gabi sa Irene Almodovar, Moonbeats, Iton Bulalayo sa North Caloocan. Magandang gabi din sa iyo, Facebook ni Roy Marife Mendoza sa Rosales, Pangasinan, Evitz Escueta, Mierna de la Cruz sa Quezon City, Maricor Angeles, Grace Recta, at magandang gabi din po sa inyo. Miss daw niya ako, sabi ni Ma'am Violi. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Nora Abordo. Sabi niya, bakit naman irrevocable special power of attorney coupled with interest? Please elaborate, Nora Abordo. Irrevocable, hindi na mababawi, hindi na mababali. Coupled with interest, no? Dahil ikaw ay may interest doon sa property na pinag-uusapan, no? Applicable po ito sa mga bentahan ng mga properties, bentahan ng mga properties na meron pang third party na involved, no? Kapag ka po ganyan. Usapang Legal. Sino pa ba ang mga Cristina Centeno sa Umingan, Pangasinan? Ang daming nanonood sa atin sa Pangasinan, nakakatuwa. In fact, kapag ka naghihiring ako minsan dyan, may mga nakakakilala sa atin. Magandang gabi po sa inyo at thank you very much for always tuning in. Magandang gabi din po sa inyo. Sino pa ba ito? Jody Sai at maraming iba pa na nanonood po sa atin. Ito si, let me check, yung mga nanonood sa DZRH. Peter Lynn Sanchez yung sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Jerry Sumagaysay at Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales, Roxanne Costo, 6 months lang daw po effective ang SPA, sabi ni Ma'am Roxanne. Actually, depende po, no, doon sa nakasulat doon sa SPA. No, minsan may naka-indicate po doon kung hanggang kailan. Pwedeng 6 months, in fact, pwede pong 1 month, pwede pong 1 taon, pwede pong 5 years, depende po sa nakasaad doon. Meron pong
kung walang meron pong SPA na walang nakasaad, no? Kung hanggang kailan, may nakasaad naman doon na hanggang matapos yung ipinapagawa doon sa inisyuhan nito. Pwede po 'yun. So kung after 10 years pa matapos ay effective sa 10 taon yung or valid yung SPA hangga't hindi pa natutupad yung ipinapagawa doon sa pinagbigyan doon sa tinatawag na attorney in fact, no? Merong pagkakataon naman na wala talagang nakasaad, no? So, ang mangyayari doon kapag ka namatay o kaya nag-issue ng revocation, yung nag-issue nito, saka po nawawala ng visa. Usapang Legal. Okay, itong maraming salamat po, Ersab Andal. Sabi niya, thank you very much po. Jerry Carnista, Willie Relador, dyan sa Gapan City, Nueva Ecija, at Tita Ami Miraflor Garcia, Teresa Sagid, at mga taga Marinduque, mga nanonood po sa atin. Usapang Legal. May question dito, pwede po bang thumb mark lang sa SPA? Paralyzed na po kasi ang lola ko at hindi na makapirma. Ulyanin na din po kasi. Gusto po ibenta ni mama ang lupa para mabenta, para yung pinagbentahan ay pambayad sa kanyang caretaker. Okay. Kapag ka po ulyanin, no? Medyo may issue tayo dun sa term na ulyanin. Pwede po kasing ibenta sa pamamagitan ng SPA. Pwede din po pinapayagan po yung thumb mark, pero meron pong guidelines, no, na nakasaad doon sa na in-issue ang Supreme Court, no? Kung halimbawa po hindi na makapirma, no, ay pwede po yun. Pero napakahalaga po nasa tamang pag-iisip at naiintindihan nung taong magta-thumb mark, no, yung kanyang ibinibigay na kapangyarihan. Kung halimbawa po ulyanin na, halimbawa merong kagaya ng nanay ko po dati, bago siya nawala, may katagalan siya na nagsuffer sa dementia. So kapag ka po nasa ganung estado ng pag-iisip, hindi na po nakakaintindi ng mga implikasyon ng kanyang itathumb mark o pipirmahan, no? Ay hindi po valid yung special power of attorney. Ang maaari po ninyong gawin, pumunta po kayo sa korte at humingi po kayo ng permiso para ibenta, no, hingi kayo ng kapangyarihan na maibenta ang property at citing yung dahilan kung bakit ninyo ibibenta ang property. Usapang Legal. Napakahalaga din po na kung magta-thumb mark, no, in the presence of witnesses, no, two witnesses na mag-a-attest na nandun nga ako, nandoon kami nang nag-thumb mark itong si Lola, no? Nakita namin mismo ng dalawa naming mata, kung kompleto ang mata ninyo. O nakita po ng isa kong mata, isa na lang yung mata, sorry, no offense meant, ano. So, kapag ka po ganito, no, kailangan ina-attest din na nandun po ako, nakita namin na siya ay thumb mark, nag-affix ng kanyang thumb mark doon sa dokumento. At in the presence of the notary public, no? Napakahalaga din po nito, no, yung presensya ng notary public. Ayan. So ang ginagawa natin, pag nagpapanotarize tayo, gawa na tayong dokumento. Pagkatapos yung isa iuutos, ipapakisuyo, no, sa kung sino man na magpanotarize. Mali. Nagyan po ang pinag-uugatan kapag may mga questions, no? Kasi ang isang dokumento, regardless of kung anumang dokumento, no? Kapag po, no, hindi na notaryo in the presence of both or all parties, yun ang nagiging problema, lalong-lalo na kapag deed of sale, deed of donation, o kaya naman assignment, o kaya naman po, no, sa manahan. Usapang Legal. Anyway, may mga questions pa po tayo dito. Rudy Valpalma at syempre pa Isagani Miralles. Magandang gabi. Sasagutin pa po natin yung iba pang mga questions sa atin pong pagbabalik. Pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga questions. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Bago po tayo magpatuloy, humingi muna tayo ng update sa nangyaring aksidente sa Manila Central University Hospital, no, sa Caloocan, kung saan pumasok sa gusali ang isang sasakyan na ikinasugat ng dalawang bata.
ang report. Hatid ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Attorney, tinayak ni Miss Angel Manalan, isa sa mataas na opisyal ng MCO Hospital o MCO School sa Caloocan, na maglalabas sila, attorney, ng opisyal na pahayag matapos ang isinagawang investigasyon kaugnay sa aksidenteng naganap sa pintuan ng kantin ng paaralan kanina kahapon. Base sa isinagawang investigasyon ng Caloocan Police, ayon kay Police Colonel Joy Gafort, isang pulang Montero Sport na may plakang Tango QRT 469 na minamaneho nitong si Manuel Anunevo ng Morning Breeze Subdivision ay bumangga dito sa kantin ng paaralan kung saan ay dalawang bata yung nahagip. Sa initial information mula naman sa barangay, unang rumispondi kanina, hinabutan nila sakyan na halos pumasok yung buong bahagi nito sa mismong kantin. Ayon mano sa bagong driver na susundo sana ito sa kanyang susunduin, nang papalapit na ito sa kantin ay sumobra yung kanyang kabig at naapakan yung silinador na tumumpok sa kantin. Hindi naman sa kanina, initial na report, hindi halos magalusan lang yung dalawang bata. Pero base doon sa mga iba pang nakakausap natin na ayaw naman pabanggit ang pangalan, nasagasaan daw yung dalawang bata na ngayon ginagamot sa pagamutan. Pero mamaya, attorney, abangan natin yung statement ng pagamutan kung ano yung buong pangyayari, kung ano yung pananagutan ng suspect. RH23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Antabayanan po natin ang follow-up sa report na yon kaugnay sa dalawang batang nasugatan dahil sa pagpasok ng isang sasakyan sa loob ng sa kantin ng isang universidad dyan sa Caloocan. Maraming salamat sa iyo, Edwin Duque. Usapang Legal. Okay, merong question po. Joe Art Tones, magandang gabi, ligaya supan dyan sa Portrero Malabon, gayon din sa Yuhil Ocampos sa Tiaong Quezon at mga taga-Lubang. Fiesta daw doon, Mirna sa Balbor, magandang gabi. At syempre pa, hindi tayo makakalimot sa birthday girl, Tita Ami Miraflor Garcia. Happy birthday sa iyo! Regular na listener natin itong si Tita Ami Garcia. Merong follow-up question dito kasi sabi, hindi daw natin nabanggit. Hindi po natin nabanggit kung ano yung pwedeng gawin na namatay na daw yung may-ari, no? Kung namatay na po yung may-ari, yung borrower, halimbawa, no, pagkatapos isa ka pa lang ninyo i-claim yung special power of i-claim yung title ng property, no? Ito po ang komplikasyon dahil you will have to deal with the heirs o yung mga legal na tagapagmana o yung compulsory heirs nito pong original borrower. Halimbawa, no, si Mr. A, no, siya yung original borrower at habang naghuhulog siya sa pag-ibig ay namatay. Habang naghuhulog siya sa pag-ibig, naisipan niyang ipasalo o ibenta, pasalo yung property na hinuhulugan pa niya sa pag-ibig. Syempre yung titulo, no, original title, nandoon sa pag-ibig, no. So, si John, no? Halimbawa si John, yung pinagbentahan niya ng pasalo, halimbawa, eventually natapos niya, nabayaran, nahulugan yung property, no? Doon sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig na naghulog. May SPA siya. Pero dahil namatay na si Mr. XYZ na original na borrower, hindi niya maklaim, no? Hindi maklaim ngayon ni Johnny, yung property, ay yung title ng property. Ano ang pwede niyang gawin? Kakausapin po niya yung mga anak o asawa ni Mr. XYZ para mag-execute. No, ano ang mangyayari? Ay komplikasyon. Bakit? Kasama po ito sa settlement ng estate at kasama din po doon sa mga mag-request kayo ng panibagong deed of absolute sale na ang pipirma ay yung mga tagapagmana. Ganun na lang ang inyong solusyon. Yun, ang problema lang, papayag ba ito nang walang additional? Usapang Legal.
Yun ang problema doon. Okay, may next question pa ba, RHTV? O ubus na ang mga question? Okay, attorney, na isang lapo sa Rural Bank ng kapatid ng tatay ko. Ang title ng lupa naman ako. Wala pong permiso pero may authorization letter ng SPA daw po ang tatay ko. Pero paano po yun? Yung sangla ay nangyari, patay na po ang tatay ko. Yun. Yun ang napakasaklap, Kuya Eddie, dahil ikaw ay nabiktima. And bakit, no? Syempre, ibig sabihin, peke yung special power of attorney na iprinisend nung yung prinisent ng kapatid ng tatay mo, no? Kay auntie or uncle mo yan, no? So yung tsahin or tsuhin mo, pineke yung pirma at malinaw mo itong mapatutunayan. Maari mong ipadeklara na void yung contract at pwede ka ding magsampa ng administrative case laban sa bangko. Bakit kanyo? Kasi iminamandato po ng batas and even the central bank na mag-conduct ng extraordinary diligence, ano, ang mga bangko o mga financial institutions sa mga ganitong sitwasyon. Hindi kagaya ng mga individual na ako o si Jeric Barreto ang sasangla, hindi tayo yung mga individual, no? Hindi tayo obligado na mag-imbestiga pa outside, no, doon sa titulo in the possession of the Register of Deeds at saka yung physical inspection ng property. Pero kapag ka po mga bangko o financial institutions, no, required po sila, meron silang mga investigator, di ba? Required sila na mag-conduct ng extraordinary diligence na hindi po sapat na doon lang sila titingin sa 4 na kanto noong mga papeles. Dapat ay nagkakandak sila ng thorough investigation. Bakit? Usapang Legal. Dapat tiningnan, ito ba, hahanapin yung nasaan po yung pumirma nito, no? Buhay pa po ba yung pumirma nito? Ito po ba ay talagang pirma niya? So, hininga ng proper identification, no? Yung mga yung mga competent IDs, yun ang dapat tingnan, no? Ng nag-i-investigate ng mga taga-bangko. Ayan. So, pwede mo itong mabawi, no? At anuman ang maging hakbang nitong bangko, yun nga lang, kakailangan mo mag-engage ng serbisyo ng abogado. Ang pinakamaganda, no? Personal ka nang magtungo sa pinagkakatiwalaan mong abogado para maumpisahan na ang pagpuproseso. Shout out sa mga taga-Lubang dahil fiesta sa kanila. At Eleanor Ebrio is watching tonight. Thank you very much. Magkano daw ang pagpapagawa ng SPA? Ito pong SPA, Attorney Merera, magkano ba ang singil mo sa SPA? Normally, mas mataas-taas lang po ito sa affidavit of loss. So, hindi naman po siya mahal. Depende po sa lawyer. Pero, mura lang yan. Baka less than 500 pesos. Usapang Legal. Sino pa ba ang mga na-miss natin? May question, wala na tayong question, RHTV, ano? Pwede po bang lalaki ang mag-file ng partition sa lupang share ng kanyang asawang babae sa kadahilanan ang asawang babae ay na-stroke na at half paralyzed, hindi po makakilos ng maayos? Yes, pwede po yan. Mag-file po. Mag-issue po ng special power of attorney. Meron pang question dito. I would like to ask, Attorney, okay. By the way, wala pong specific period, ano, wala pong specific period na sinasabi na dapat maipa-title ninyo, no, within this period. Kasi ang sinasabi po ay basta mabayaran po ninyo masettle po ninyo yung estate tax o capital gains tax o yung mga ano. But not normally, no, you should do it within 60 days, no, para maiwasan po yung mga komplikasyon. Usapang Legal. Ay, ang bilis po ng oras, pero sa 21st, di ba? Ang saya. Sa August 21 ay holiday. Sa August 25 ay holiday again. Hindi, medyo long weekend ba? Tama. Ayan, pero tuloy-tuloy po, no? Kahit holiday on the 21st ay nandito pa rin po tayo. At magsama-sama po tayo. Anong araw ba yung today is 14th, Swell Day bukas. Magsama-sama po ulit tayo sa August 19, no? At sa
21. Nandito pa rin po ako kahit holiday. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto at mga taga DZRH TV. Thank you very much. Ang tabayanan po sa susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumain